Blessed day, brethren, this is your pastor and preacher once again, inviting you na samahan po ako sa pag-aaral ng salita po ng Panginoon. Let us look at 1 Corinthians in chapter number 16 in verse number 10. Ang sabi po sa atin ng salita po ng Panginoon, "Now, if Timotheus come, see that he may be with you without fear, for he worketh the work of the Lord as I also do." Isang bagay po mga kapatid ang atin pong naobserba, maging ako po, nung ako po ay bata pa sa pananampalataya, no? Ay yung pong pagkakaroon ng favorite preachers. No? Favorite preacher ko si ganito, gusto kong pakinggan si ganoon, no? Mas gusto ko siya, no? At isa po 'yan sa mga inaddress po ni Apostle Paul sa aklat po na ito ng Korinto, no? Inaddress niya yung pong division, ako kay Peter, ako kay Apollos, ako kay Paul, ako kay Jesus Christ. At gayon din po hanggang sa huling mga pananalita po niya ay pinapaalala niya po sa atin that as believers in Christ, no, we must not play favorite. Hindi po tayo dapat meron pong mas paborito na at mas prefer na pakinggan, no? At meron pong apat na bagay na dapat po nating tignan at kadalasan po ay yun yung atin pong binibigyan po ng atensyon, no? Ano po yun? We must not play favorite, no? We are not to look at the eminence of the person o yung kanya pong pananamit, no? Yung pong kanyang status sa buhay, no? We must not look at them and we must not see them na they are much better kasi mas maayos silang manamit, mas mahusay silang pumorma o dahil mas maganda yung church nila. Mga kapatid, hindi po natin dapat binibilang o tinitignan po ang mga ngaral ng Panginoon. By the way, yung tinutukoy niya po dito na si Timoteo ay isa rin pong pastor, isang batang pastor, at sinasabi po ni Pablo sa kanila na siya ay isa ring manggagawa ng Panginoong kagaya po niya. So, hindi po dapat natin minamaliit po ang isa pong lingkod ng Panginoon, anuman po ang kanyang estado sa buhay. Pangalawang bagay po na kadalasan po ay tinitingnan po natin ay yung kanyang pong galing sa pananalita. We must not look at the eloquence of the person. No, hindi dahil mahusay magsalita po, ay siya na yung atin pong pakikinggan. No? Napakarami pong mahuhusay na manalita, pero hindi naman po tama. Alam niyo po ba, isa sa mga mahusay magsalita po, si Satan. Oo po, kita niyo naman, sa kanyang pananalita ay na-attract niya si Eva, no? Na mahulog sa pagkakasala. Mantakin niyo yung kalagayan po ni Eva. She was innocent, not knowing yung evil, no? Siya ay nagagamit niya. Sabi nga, tayo 10% lang ng utak natin nagagamit natin. Si Eva, nagagamit niya ng 100% yung kanyang utak, yung kanyang thinking. Yet, nadaya po siya ng kaaway. Not because magaling mangaral, magaling mangusap, kapatid, ay tama na ito. No, hindi dahil magaling magsalita, ay dapat na po natin siyang pakinggan, no? Or dahil hindi ganun kahusay ang pananalita, no, ay pwede po nating isang tabi ang mga ngaral po ng Panginoon. No, we are not look at the eminence o yung status ng tao. We are not to look at the eloquence o galing sa pananalita ng tao. No? And we are not to look at the experience. Parang sinasabi po ni Pablo sa kanila, oo, bata si Timothy. No? Pero dapat pakinggan din natin siya. No, marami po mga tayong nakikita po, napapakinggan kapag ang bata po yung pong nagsasalita, no, ay iniisang tabi, hindi po pinapansin, no. I remember, I believe it was Charles Spurgeon na nakitaan po ng maganda pong pakikitungo regarding po sa mga young preachers, no.
siya ay kapag merong naiimbitang preachers po sa kanila, ay pinakikinggan po niya at tinatanong siya ng mga kasama niya, bakit mo pinakikinggan yan? Sabi niya, bakit meron itong sasabihin na hindi ko nakita? No, napakaganda pong puso, napakaganda pong mentality po niyan, mga kapatid. So, let us not look at the age of the person o yung kanyang experience. Kung yan ay mangangaral ng Panginoon, ipinangangaral niyan ang salita ng Panginoon. Okay? At pang-apat po, mga kapatid, we are not to look for enjoyment. No? Okay? Hindi porke napapatawa ka, hindi porke magaling mag-joke, mahusay na pong mangangaral. Dapat may laman din, no? Parang ngayon lagi nga po natin biruan no? Kapag ang galing ng pastor, no? Talaga, anong preaching niya? Mahusay magpatawa No, hindi po 'yon. Not because we enjoy, no? Yung nag-enjoy tayo ay tama na po, no? Dapat po, kung ano po, narinig natin dapat, kung ano yung kalooban po ng Panginoon. So, let us not look at the status of the person na nangangaral. We are not to look sa galing niya sa pananalita. We are not to look sa kanyang edad. We are not to look para sa what makes us feel good or what we enjoy. No, we are to look at doon sa konteksto at mensahe na hinahatid po sa atin, mga kapatid. No, lalo po ako isang batang pastor, yung pong pinalitan ko pong pastor po dito, ay tinatawag ko nga, daddy na po ang tawag ko po sa kanila. No, kahit ayaw po nila, paampun na po ako sa kanila no po sa mga pastor po na ito. No, ay ako po ay bata sa edad kung ikukumpara po sa kanila. Pero nagpapasalamat po ako sa Panginoon na sa kanya pong biyaya ay tinanggap po ako ng iglesia na akin pong pinagpapastoran po ngayon. Nawa ay lahat po tayo, mga kapatid, ay magkaroon po ng ganyan pong puso, ng ganyan pong mentality, mga kapatid. Sino man ang nagpapastor at nangangaral po ng salita ng Panginoon, no? Kung yan ay salita ng Panginoon, dapat po napakinggan po natin yan. God bless you, brethren. Nawa, naging pagpapala po sa inyo ngayong araw na ito ang ating pong pag-aaral ng salita po ng Panginoon.